Dakilang Diyos, kami po ay muling na sumasamba ng paglilingkod namin sa gabing ito ay patuloy namin iaalay para sa iyo. Nang pangalan mo lamang ang aming dinadakila at pinapupurihan sa aming mga buhay. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na ibinigay mo sa amin upang kami ay magkaisa, sama-sama sa iyong iglesia, upang kami manalangin at makinig ng iyong mga salita. Kami po'y nagtitiwala, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu Santo. Takpan mo ang aming kahinaan ng iyong kalakasan at hayaan mong manaig ang iyong kapangyarihan sa buhay ng bawat isa po sa amin. Naniniwala rin po kami, Panginoon, na bawat salitang ihahayag mo sa amin ay dadaloy ang kapangyarihan mo, Panginoon, upang kami ay matuto, mapuno ang aming sisidlan, Panginoong Diyos. At kapag ito'y napuno, patuloy naming mararanasan, Panginoon, na ikaw lamang ang naghahari ng lubusan sa aming mga buhay. Panginoon, sa lahat ng aming nararanasan sa bawat araw, sa lahat ng aming makaranasan, Panginoong Diyos, katagumpayan man, o minsan kami po ay lupaypay at nangihina, naniniwala kami hindi mo kami nilulubayan, hindi mo kami iniiwan. Bagkus pa nga, Panginoong Diyos, kami iyong pinapaalalahanan at itinutuwid mo kami, Panginoong Diyos, sa lahat ng aming kalikuan. Naniniwala rin po kami, Panginoong Diyos, na niloloob mo ang iglesia mo ay patuloy na lumago at tumibay sa pananampalataya, sapagkat ito lamang ang aming matibay na sandata upang ang lahat ng bagay na pakana ng kaaway ay patuloy naming mapagtagumpayan at malampasan sa pamamagitan at sa tulong po ng iyong Espiritu Santo. Lead us today, Father God, as we hear your word, sapagkat wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Ama, pagpalain mo rin ang lahat ng mga kamay na nagkaloob ng mga handog para sa iyong gawain. Alam ko po, Panginoong Diyos, na ibinigay nila ito na may kagalakan at may pananampalataya sapagkat sila'y naniniwala sa iyong mga pangako. And every promise from your word, Father God, will be fulfilled sapagkat iyan ang niloloob at hinahangad para sa amin. Salamat po at inaangkin namin ang katagumpayan ng aming gawain hanggang sa matapos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon sa gabing ito. At tayo po ay magikinig muli ng salita ng Diyos. Amen. Purihin ang Panginoon sa gabing ito. Please open your Bible to 1 John chapter 5, verse 1 hanggang verse 5. Unang Juan, kabanatang 5, talatang 1 hanggang 5. Verse 1 hanggang verse 5. Sabay-sabay po nating babasahin. Ang sino mang nananampalataya na si Jesus ay siyang Kristo ay pinanganak ng Diyos. At ang bawat umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niyaon. Dito'y ating nakikilala na tayo'y nagsisiibig sa mga anak ng Diyos, pagka tayo'y nagsisiibig sa Diyos at tinutupad natin ang kanyang mga utos. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang utos ay hindi mabibigat. Sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. At ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanlibutan. Sa makatuwid ay ang ating pananampalataya. At sino ang dumadaig sa sanlibutan? Kundi yaong nananampalatayang si Jesus ay anak ng Diyos. Amen. The overcoming life. We're studying tonight, about overcoming life. Matagumpay na buhay. Alam ko po, nang bawsa po sa atin ay naglalayo ng bagay nito sa atin. But most Christians, most believers, do not know and do not understand how to overcome. How to experience to have an overcoming life. Yun yung nagiging problema. No? Hindi nila alam kung ano yung bagay na kanilang gagawin upang sila po'y makaranas ng tinatawag na matagumpay
na buhay. At kapag sinabi nating matagumpay na buhay, ano nga po ba, paano ba nailalarawan yung isang buhay na matagumpay? Ito po ba'y mailalarawan kapag ikaw ay sagana sa lahat ng bagay? O ito ba'y mailalarawan kapag tayo po ay puno ng lahat ng ating pangangailangan? O kapag tayo po ay may kagalakan, yun po ba yung magiging senyales at magiging tanda na tayo po ay naging matagumpay? Kaya hayaan po natin na maunawaan nating mabuti kung ano po yung hinahangad at ninanasa ng Panginoon sa atin para maunawaan nating mabuti yung matagumpay na buhay. Apostle John is the one who written this book. Siya po yung nakaranas po ng salita ng Diyos, ng salita ng ating Panginoon na kung saan inilalarawan niya sa atin yung matagumpay na buhay. Saan nag-uumpisa at saan nagtatapos yung matagumpay na buhay. When we believe in the Lord, nung tayo po'y nanampalataya sa ating Panginoon, the first thing that the Lord have done to us is to make us born again. Tandaan po natin yung pananampalataya natin, hindi natin ito kayang ilarawan. Katulad din po yan na kapag ang babae po'y tinatanong, paano bang nanganganak? No? Kahit na-explain po sa atin ng kababaihan kung paano nanganganak, iba pa rin yung kanilang naranasan. Amen? Maaari ikakwento nila, ganito yung nanganganak, ganito yung, amen po ba, ganito yung nararanasan mo. Amen. Pero kahit na po ikwento nila sa atin, iba pa rin yung karanasan na kung ikaw yung mismo nanganganak. Amen. So, ibig sabihin din po, sa buhay po ng bawat sa atin na naririto ngayon, gusto ko pong maintindihan natin mabuti na everyone who have faith in Jesus Christ, lahat po, tayo po na, kung gusto po natin ilarawan yung ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, amin po ba, hindi po natin ito mailalarawan sa pamamagitan po na tayo dumadalo sa gawain, o tayo po'y may taglay na Biblia sa ating tahanan, o meron po tayong prayer life na ginagawa sa pamamagitan ng ating buhay. Pero sa pamamagitan din po ng salita ng Diyos na binasa po natin, kung titignan po natin, di po ba, we're talking about overcoming life. Pero merong sinabi si Apostol Juan para malaman mo at maunawaan mababuti na ikaw ay merong matagumpay na buhay. Hindi po kasi natin pwedeng sabihin, si Brother Michael lang sa church natin ang may matagumpay na buhay. Amen. Hindi rin natin pwedeng sabihin 3 lang, o 4 lang, o 5 lang ang merong matagumpay na buhay. Kasi sa salita ng Diyos na binasa po natin, kung tayo po'y mananampalataya, kapag sinabi po natin tayo'y mananampalataya, automatically, you have an overcoming life. Supposed to be. Amen? Yun po yung dapat karanasan natin. Amen? Hindi natin pwedeng sabihin, buti ka pa. No? Hindi natin pwedeng ipasa yung katagumpayan na yan. O, halimbawa, kainggitan natin yung kapatiran natin sapagkat siya po ay may katagumpayan. Pero ang totoo, kapag ikaw ay mananampalataya ni Kristo, you have an overcoming life. Amen? Meron kang matagumpay na buhay. Sabi mo nga sa katabi mo, meron kang matagumpay na buhay. Kasi di ba sa pinag-aaralan natin dito, sa salita ng Diyos na binasa po natin, hindi niya sinabi ang may mga tagumpay na buhay ay mga nasa sanlibutan. Amen? Kaya, kung ang pagbabasihan po na matagumpay na buhay ay kayamanan, amen, maaring masasabi natin ang sanlibutan na isa sa may matagumpay na buhay. Amen? Pero hindi po yun eh. Ang inilalarawan ni Apostle Juan, those who have overcome, sabi doon, lahat po na matagumpay, amen po ba, pinaparaphrase po ng salita ng Diyos sa gabing ito, sa 1 John chapter 5, verse 1 up to 5, na kung ikaw ay mananampalataya, you have an overcoming life. Bakit? No? Paano mangyayari yon? Siguro magtatanong tayo, paano kung may matagumpay na buhay? Ngayon nga, ang lalaki pa ng problema ko sa buhay. Alam niyo po yung problema, palaman po yan ng ating pananampalataya.
Kapag walang problema, hindi natin magagamit si pananampalataya. At yung problema po na yun na nagtuturo sa atin para gamitin natin yung ating pananampalataya. Amen po ba? Hallelujah. Parang ano lang po yan eh. Meron kang bigas pero wala kang kaldero. Amen. Gusto mo ba yon? Meron ka, ang tawag dito, hindi lang isang kaban, sabihin natin, isang bodega na bigas. Amen po ba? Mabubuhay ka na buong isang taon, pero wala ka namang kaldero. Amen po ba? So, mas may problema ka. Amen po ba? Kasi, bakit? Because you cannot able to use, you cannot able to experience, amen po ba, the taste of your rice, kasi wala ka namang kaldero. Ganon din po yun. Kung wala tayong problema, hindi mo mararanasan yung kahalagahan ng iyong pananampalataya. So, kailangan natin ng problema. Amen. Yung problema na yon, yun ang nagiging palaman. Amen. Yun yung nagiging palaman nung ating pong mga pananampalataya. Kaya, yung problema rin, masasabi po natin, it is the way of the Lord for you to experience your faith. So that you can test, may pananampalataya pa rin ako. Amen. Kasi yung nakikita mo na problema, hindi mo nakita. Ang nakita mo, yung pananalig mo sa ating Panginoon. Amen. Sabi dito, genuine faith in Christ is the sure sign of a new life. Yung tunay daw nating pananampalataya, yung totoong pananampalataya na meron ng bawat sa atin, yan daw po talaga ang nagpapatunay na meron kang senyales na ikaw ay may bagong buhay. Di ba kahapon nagkaroon ng youth service, youth fellowship dito sa church? Amen. And we're talking about the new life, the joy of new life. Amen. Yun yung pinag-uusapan kahapon. Kung titingnan po natin, ano ba yung unang ginawa ng Panginoon sa atin? Amen po ba? How will you know that you have faith in Jesus Christ? Amen. Sabi doon, di po ba, John chapter 1 verse 12 said, ang sabi sa 1 kabanatang 1 talatang 12, ang sino mang manampalataya at tumanggap sa Kanya ay pinagkakalooban na maging anak ng Diyos. Amen. So kapag tayo po ay naging anak ng Diyos, automatically, ang isipin kagad na, we have a new life. No? Meron na tayong tinatawag na bagong buhay. Kaya sinabi po doon sa talata na binasa natin, ang lahat ng sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. Amen po ba? Remember, amen po ba, the original Son of God is only Jesus Christ. Tayo po, mga minamahal ko, ay pawang naiugpong lamang. Sabi po sa aklat ng Roma, tayo po ay mga ligaw na ulibo at inugpong sa tunay na ulibo. Amen. Hindi tayo original na anak ng Diyos because there is only one begotten Son of God and that is Jesus Christ. Amen. Kung paanong si Jesucristo, mga minamahal ko, sa kabila ng problema at pagsubok na kanyang naranasan, nakita po ba nating naging talunan si Kristo? Hindi, di ba? Bakit kaya? No? Yun ang magiging katanungan sa atin ngayon. Kasi di ba, minsan nakakalungkot, anak ka ng Diyos, pero hindi mo nararanasan ang kagalakan, hindi mo nararanasan yung katagumpayan, hindi mo nararanasan ang kapanatagan sa iyong buhay. Amen po ba? And there is really problem with you. Amen. Kasi ang ating Panginoon Jesus, di ba, maraming naranasan ng ating Panginoon when He came as a man. No? Bakit naranasan ng Panginoong Jesus ang tao? Siyempre po, ang unang dahilan ay para makaranas ng kamatayan. At yung kamatayan niya ang naging kaligtasan ng bawat sa atin. Pero magiging maliwanag sa atin na ang dahilan kung bakit naging tao ang ating Panginoon ay para wala tayong maidahilan. Kasi bakit? Lagi nating nagiging dahilan, tao lang tayo. No? Lagi nating nagiging dahilan, hindi tayo Superman. Amen po. Totoo, hindi tayo Superman. Pero sa kabila po ng pagiging tao lang natin, sabihin na natin lang talaga, tao lang tayo, pero meron tayong katagumpayan dahil kay Kristo. Because of our faith. Amen po ba? Kasi nga yun yung ginawa ng Panginoon Itinanim kagad sa atin, pero yung maraming mga mananampalataya, yung pagiging anak ng Diyos nila, parang label lang. Alam niyo po ba yun? Yung label lang. Maraming peke. Amen. Minsan nakakatuwa na kapag titingin ka ng sapatos sa Shopee or sa Lazada,
Ano po ba yung senyales ng Nike? Di ba check? Di ba check? Check, tama ba ako? O Puma yun? Check, di ba? Tama, no? Di ba check na ganon? Pero alam niyo po ba na minsan, kapag hindi mo napansin yung binili mong yung imitation lang, hindi ganyan. Pag ganon, yung pabalik, ay, mali pala. So that is really, kumbaga, masasabi natin, napeke ako. Amen. Napeke ako. Kasi dapat check yun eh. Amen. Papasalong yung check. Pero yung nabili mo, paurong. Amen. So, mali. It becomes only label. Amen. Yung pagiging anak ng Diyos natin, hindi yan label. Ang pagiging anak ng Diyos natin, may katotohanan. Anak tayo ng Diyos. Sabihin nga po natin na may pananampalataya, anak ako ng Diyos. Anak ako ng Diyos. Ano yung naramdaman mo nung sinabi mong anak ka ng Diyos? Ang saya-saya ko, anak ako ng Diyos. Pag sinabi natin anak tayo ng Diyos, you already possess authority and power, amen po ba, in your life. Kasi di ba, nung ang ating Panginoong Jesus dumating dito, yes, He's a man, but He said, I am Son of God. Amen. Kaya kapag nung may dumating na unos, amen po ba, sa kalagitnaan ng dagat, anong naranasan ng Panginoon? Nagkaroon ba siya ng pangamba? Nagkaroon ba siya ng takot? Nagkaroon ba siya ng nervyos? Hindi, di ba? Ang sabi niya sa kanyang mga alagad, bakit kayo nag-alinlangan? Nasaan ang inyong pananampalataya? Amen. Yun kagad yung naging katanungan ng ating Panginoon. Bakit? Because you're already son and daughters of God. Anak ka ng Diyos. Amen? Kaya nga diba, kung titignan po natin dito, sinabi mismo ni Apostle Juan sa atin, ang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. It means, ang sino man po na tunay na may pananampalataya, hindi pwedeng hindi maging matagumpay. Amen. Hallelujah. Tandaan natin, gusto nating ilarawan Gusto nating ilarawan kung ano ang katagumpayan. Ang katagumpayan hindi na ilalarawan kung ikaw ay may pera. Ang katagumpayan hindi na ilalarawan kung ikaw ay sagana. Amen. Ang sinasabing katagumpayan ay hindi na ilalarawan kung wala kang problema. Hindi po. Na kahit na anong nararanasan mo, sabi niya Apostol Pablo, naranasan kong magutom, naranasan kong managana. Amen? Naranasan kong, amen po ba, ihugos sa dagat at mababad ng 3 araw. Amen po ba, hinuhuli, halos patayin, pero lahat ng bagay nagagawa ko dahil kay Kristo na nagbibigay sa akin ng kalakasan. Amen? Sila, amen po ba, nung naglilingkod sila sa ating Panginoon, it is not only simple ministry, it is not simple life as a Christians. Amen po ba? Actually, it's complicated. Naging complicated. Bakit? Marami silang naranasan sa kanilang mga buhay. At yung komplikasyon na yun na nararanasan nila, hindi naging dahilan para sabihin nilang hindi sila maging matagumpay. Kaya sabi ng ating Panginoong Hesus dito, lahat na mga ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. At ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanlibutan. Sabi niya sa uli, sa makatuwid baga ay ang ating pananampalataya. Amen? Kaya wag nating hayaan na mabago-bago tayo ng sitwasyon. Ano? Wag nating hayaan na, amen po ba, na kapag malakas ang alon, amen, amen. Sabi na mga ngingisda, hindi tayo pwede mangisda ngayon. Malakas ang alon. Amen. Hindi po, kahit na malakas ang alon, kailangan nandoon ka. Hallelujah. Kahit na sa oras ng unos, kahit sa panahon ng mga bagay na mga kabagabagan sa ating mga buhay, kailangan nandoon tayo. Bakit? Hindi naman tayo ang gagawa eh. Ang gagawa ay ang ating Panginoon sa ating buhay. Hallelujah. Amen. Kaya sabi doon, faith is the sense of living daily trust. Ano sabi daw? Yung ating pananampalataya daw ay isang pamumuhay, pamumuhay natin na may pagtitiwala. Kailan daw? Araw-araw. Amen. Kailangan ipinagkakatiwala natin ang lahat sa Panginoon. No, pagising lang natin sa umaga, buksan natin yung puso at isipan natin, nagtitiwala tayo sa Panginoon.
Bagamat alam natin, hindi natin alam kung ano mangyayari sa araw na ito, pero kailangan natin ipagkatiwala lahat sa ating Panginoon. Faith who links us with Christ, sabi niya dito, is in sonship carries with our twofold love. Sabi dun sa binasa nating salita, dalawang klaseng ibigin natin. Kapag iniibig daw natin yung anak, iniibig din daw natin yung ng anak. Amen. Alam natin, Jesus Christ was being born by Mary. Pero tandaan natin, hindi po siya binhi ng sino mang tao, pero siya binhi ng Diyos. He came from God. Kaya nga po masasabi natin, He's totally a Son of God. Siya po ay tunay na anak ng Diyos. Amen. Kaya, tinuturuan tayo ng ating Panginoon. Amen. Ang itinuturo sa atin ng Diyos dito is really to love the Son and to love the Father. Amen. Yung pag-ibig po daw natin na yon, kailangan nating sukatin. Kung nariyan ba yan lagi, yung pag-ibig, sabi ng salita ng Diyos, para mapatunayan natin tayo umiibig sa Kanya, sabi niya, sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Amen? Yan ay nasa verse 3. Ang sino mang tumutupad sa Kanyang mga utos ay ang tunay na umiibig. Hallelujah. Kaya ngayon, sa pinapag-aralan po natin habang patuloy nating nirarumble-rumble yung mga bersikulo at inuunawa lahat ng bersikulo na binabasa po natin sa oras nito, kailangan nating maintindihan, okay, I need to claim with my life, I need to yearn with the promise of the Lord, I am a son of God and I am having that overcoming life. Amen. Meron akong matagumpay na buhay. Amen. Bakit? Sapagkat una, our salvation includes abundant life. Pag sinabing abundant life, alam nyo, minsan nagkakamali ang mga mananampalataya. Ang inisip po ng abundant life, yung pagiging mananampalataya ko, pasasaganain ako ng Panginoon sa material na bagay. Of course, naniniwala naman po ako talaga na God provides. God will give you everything that you need. Amen po ba? Lahat ng bagay na pangangailangan po natin. Pero tandaan po natin, yung abundant life na sinasabi ng Panginoon, hindi lamang po yan tumutukoy sa mga pisikal, material na bagay na tataglayin ng isang tao. Tingnan po natin, John chapter 10 verse 10. Hindi po maparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Amen po ba? Tandaan natin, nung sinasabi ng Panginoong Hesus yung buhay, He's not talking about our physical life. Amen po ba? Hindi ibig sabihin nito na walang pakialam ang ating Panginoong Hesus sa ating physical na buhay, Amen po ba? Of course, naniniwala tayo, God can protect us. God can lead our physical. God can lead our flesh. Mga minamahal ko, para ito'y maging matagumpay sa lahat ng aspeto ng ating mga buhay. Pwede po yan. Pero tignan niyo po sa sanlibutan, kahit walang mananampalataya, nagiging matagumpay ba sa physical? Amen. Amen. Pwede. It is possible. Kaya kung titignan po natin, amen po ba, sinasapuso po natin dito, sabi niya, ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay. Ano ba yung buhay na ibinigay ng ating Panginoong Hesus? Nung dumating ba si Jesus, patay tayo? Hindi po. Amen po ba? Nung dumating ang ating Panginoong Hesus, maraming taong buhay, but they were considered as dead. Dead spiritually. Amen? Dead ang spirit nila. Dead ang kaluluwa po nila. Amen. At yan yung yan po yung isang bagay na ayaw nating mangyari sa ating mga buhay, na matulad tayo sa church ng Sardis. Amen po ba? Ano yung church ng Sardis? Pinalalagay na ikaw ay buhay, pero ang totoo, ikaw ay patay. Amen po ba? Nasabi doon, di ba? Alam ng Panginoong Hesus yung kalalagayan po natin. Even though we do not, kahit hindi po natin ito ilahad sa pamamagitan ng ating labi, alam ng Panginoon yung iniisip po natin. Alam ng Panginoon ang nilalaman ng puso natin. Alam niya kung buhay tayo o patay. Amen? Kaya yun yung inaasahan po natin. Kaya sinabi ng ating Panginoon, naparito ako upang sila'y magkaroon ng buhay. Amen po ba? Para maranasan mo yung katagumpayan na ninahangad ng Panginoon sa iyo, kailangan mo muna ang buhay. Life.
Aba, tingnan mo yung sarili mo, baka naglilingkod ka sa Panginoon pero walang buhay. There is no life. Amen. Paano ba mararanasan, pastor, yung may buhay? Ito yung may buhay. Amen po ba? Through thick and thin. Amen. Kahit na ikaw ay nakakaranas ng mga bagay na kapagsubukan sa iyong buhay. Amen po ba? Physically. Amen. Hindi maapektuhan ang ating pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon sapagkat iyan ang tunay nating buhay. Amen? This is really our true life. Amen. Kaya, mahirap na ginagawa mong isang bagay, wala ka ng kagalakan. Na ginagawa mong isang bagay para sa Panginoon, hindi ka na nasisiyahan. Amen? Kaya diba, kahit sa pagbibigay, sabi ng Panginoon, natutuwa ang Panginoon at ang nais ng Panginoon na iniibig niya ay yung mga taong nagbibigay ng pusa at may kagalakan. Hallelujah. Kasi sabi ng Panginoon sa 1 Corinthians chapter 13, ibigay mo man ang buhay mo kung walang pag-ibig. Wala rin, parang batingaw lang daw yan na nag-iingay. Amen po ba? So everything, lahat ng igagawin natin, kailangan may love. Amen po ba? May buhay. Amen po ba? Kaya sabi ng ating Panginoong Hesus dito, our salvation includes abundant life. Hindi lamang tayo iniligtas ng Panginoon, pero nung iniligtas tayo ng Panginoon, this is really our new life. Our new life in Christ. Amen po ba? Simula nang tayo may panganak na muli ng ating Diyos at naririto tayo na may bagong buhay. Amen po ba? God already extend to us an abundant life. Kaya tignan po natin, amen po ba? Siyasatin natin yung sarili natin. Amen. 2 Corinthians chapter 13, di ba? Siyasatin mo yung puso mo kung si Kristo nananatili dyan. Kasi kung wala dyan, sabi niya, parang kang naitakwil. Amen. Sabi po doon sa 1 John chapter 5, verse 11 up to 12. Unang 1, kabanatang 5, talatang 11 hanggang 12. At ito ang patotoo, na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Tingnan po natin, di ba? Kaya kahit na mayaman pa lang isang tao, kahit na sagana siya sa lahat ng bagay, kung wala doon ang ating Panginoong Hesus, kung wala doon ang anak ng Diyos, we're talking about the Son of God. There is no life. Amen? Kaya ngayon, maintindihan natin mabuti, life. Amen po ba? Kapag sinabi kasing matagumpay, there is life. Amen? May buhay. Amen? Pero kapag hindi daw, kung ang absence daw ng Panginoong Hesus sa isang tao, wala ang ating Panginoong Hesus sa isang tao, wala ang Panginoong Hesus sa isang pamilya, wala po silang buhay. There is no life. Kaya, yun yung isang bagay na kailangan natin siyasatin at patuloy natin suriin sa atin. Amen po ba? Bilang mga mananampalataya, bilang mga anak ng Diyos, amen po ba? Nakikita natin, this is really the plan of God. Ito yung hinahangad. Ito yung nais ng Panginoon. Hindi lang ako anak ng Diyos. Amen po ba? Yung pagiging anak ng Diyos ko, hindi lang ako labeled as a son of God. Kasi di ba, kahit mga hindi mananampalataya, sabi niya, anak din ako ng Diyos. Iginigiit nila na sila'y anak ng Diyos. Pero tandaan po natin, kapag wala kang pananampalataya kay Kristo, wala kang pananampalataya sa katotohanan, hindi ka pwedeng ibilang na anak ng Diyos. Amen? Yes. All men have created by God, but not all men are born from God. Hindi lahat isinilang ng Diyos. Kaya, yan po yung ipinapaliwanag sa atin ng salita ng ating Panginoon sa 1 John chapter 5. Amen po ba? Kung saan naroon ang anak ng Diyos, naroon ang buhay. Amen po ba? Di ba sabi nga ng Panginoon, naparito ako para bigyan ng buhay. Hindi lang isang buhay, kundi isaganang buhay. Amen po ba? Yun yung ninanais ng Panginoon sa atin. Yun yung hinahangad na maintindihan po natin sa bawat araw. Amen po ba? Bilang mga mananampalataya. Alam niyo po na most of the church, kapag prayer meeting, hindi yan dinadaluhan. Amen. Almost 3, 4, 5, 6, 7, ganyan lang po yung mga dumadalo sa prayer meeting.
And we are so blessed with our church. Amen po ba? Nakasanayan na po natin na every Friday meron tayong prayer meeting na ganito. Amen. Kasi it is also a worship service. Amen. Kung tutuusin, mas maganda sana kung lahat ng mga miyembro natin uma-attend ng Friday worship service. Amen. And importante yon. Bakit? Kasi yung 40 minutes na sila'y nananalangin sa Panginoon, napakahalaga po nun. Amen. Kahit na, alam niyo po ba na kahit wala kayong pananampalataya, once you pray and kneel down before the Lord, amen po ba, unti-unti nararamdaman mo habang binubuksan mo yung labi mo, nagkakaroon ka ng pananampalataya. Bakit? This is really the time to pray. Kung nananalangin ka, hindi ka humihingi sa tao, humihingi ka sa Diyos. Amen po ba? At habang humihingi ka, totoo, wala kang pananampalataya. Hindi mo nararanasan. But later on, kapag binubuksan mo na yung puso mo, binubuksan mo na yung labi mo sa pananalangin, nakakaroon ka na ng pananampalataya. Maaaring hindi na malaki. Pero kahit maliit ang pananampalataya mo, God can move mountains. Amen? Totoo, di ba? Minsan, di ba, kapag prayer meeting, pag dumating na po kayo, may nananalangin na, minsan sometimes you feel wala ka sa mood. Amen. Wala ka sa mood na manalangin. Amen. Pero hahayaan mo ba na the whole time of prayer, in the 40 minutes na whole time ng prayer, wala ka sa mood? Hindi, alam niyo, hindi iba ang nawawalan. Ikaw mismo ang nawawalan. Amen. Ikaw yung nawawalan. Once na sinabi mo, sasayahin ko ba yung oras ko na manalangin ako? Alam niyo po, kahit hindi kayo manalangin, it's okay with the Lord. Amen po ba? Okay yan sa Panginoon. Hindi ka susumbatan ng Panginoon. Bakit? Ang Diyos ay mabuti. Pero, ang tanong, nagkaroon ka ba? Hindi ka magkakaroon kasi wala kang pananampalataya. At kung wala kang pananampalataya, hindi ka magiging matagumpay. Amen? Kasi di ba, even though, amen po ba, kapiraso lang yung pinanalangin mo, pero nanampalataya ka, nanalig ka na yung tinaas mo sa Panginoon na panalangin ay tutugunin ng Diyos. That is also faith. Sabi nga, di ba kanina, what is faith daw? Faith is the sense of living daily trust. Amen. Kapag daw yung panalangin, itinaas mo na sa Panginoon, ibig sabihin nagtitiwala ka, may gagawin ng Diyos sa iyo. Kaya hindi ka magtatagumpay kasi hindi ka nagtitiwala sa Panginoon. Pero once na nagtiwala ka sa Panginoon, magtatagumpay ka. Amen! Sabi mo ka sa katabi, magtiwala ka sa Diyos. Amen. Pag nagtiwala ka sa Panginoon, amen po ba, hindi mo manihingin yung pagtatagumpay, nagtatagumpay ka dahil nagtiwala ka sa Diyos. Hallelujah! Bigyan nga po natin ang pinakamalakas sa palakpakan ating Diyos sa buhay. Amen. Yan yung hinahangad ng Panginoon sa atin. Mahirap po kasi. Amen po ba? Sometimes totoo po. Minsan, pagpupunta ang isang kapatiran o isang Kristiyano sa loob ng church, meron siyang something, feeling not good. Amen. Hindi maganda yung kanyang kalalagayan. Amen po ba? Okay lang yan. Amen po ba? Pero wag mong hayaang manaig yung nararamdaman mo kaysa doon sa pananampalataya mo. Amen. Kasi bakit? Ikaw magkakaroon, sinayang mo yung pagkakataon na ibinigay sa iyo ng Diyos. Amen po ba? Yun na lang yung pagkakataon mo na maranasan yung katagumpayan ng Panginoon to give you life that is really abundant. Tapos sinayang mo. Hindi mo ginamit. No. Ano daw sabi natin kanina? Meron kang bigas pero wala kang kaldero. Amen po ba? O sige nga, isipin niyo mabuti. Yung bigas ba maluluto mo sa pamagitan ng palad mo? Hindi po eh. It is impossible. Amen. Pero ngayon meron na kasi, alam niyo po, malakas ang loob kasi ngayon ng mga tao. Kasi meron ako nakita sa Shopee tsaka sa Lazada na bigas, bubuhusan mo lang ng, di ba? Tama ba? Tama, di ba? Nakita sa ganun pala yon. Ilang minuto lang, bigas, kanin na siya. Hallelujah. Kaya yung kaninang sinabi natin, meron kang bigas, wala kang kaldero, sabihin siguro na ibang kapatid, meron na po, kahit mangkok lang, pwede na magluto. Pero practically, mga minamahal ko, ang kanin niluluto sa kaldero. Amen po ba? Kaya isipin natin mabuti, nandito ka eh. Amen po ba? Kung nandito ka na rin lang, kahit na may pag-aalinlangan, once you inopen mo na yung puso mo, amen po, sa Panginoon.
Lahat ng, kahit na may pag-aalinlangan ka, pero nakita ng Diyos, nagtiwala na ito. Kasi binuksan niya na yung labi niya sa Panginoon. And then, God will move in your life. Hallelujah. Gagawa ang Diyos sa buhay naman. Romans chapter 5, verse 17. Roma 5:17. Sapagkat kung sa pagsuway ng isa, ay naghari ang kamatayan sa pamamagitan ng isa. Lubhapang nagsisipaghari sa buhay ang nagsisitanggap ng kasaganaan ng biyaya at kaloob ng katwiran sa pamamagitan ng isa, sa makatwid bagay, si Yesu Kristo. Tignan niyo po, dahil kay Adam, nagkasala tayo. Naging makasalanan tayo. Amen po ba? Diba sabi nyo, sabi nung isang taong maimpluwensya, amen, diba? Stupid God. Kasi sabi niya, wala naman akong ginawang kasalanan, naging makasalanan ako dahil lang sa isang tao. Kasi wala naman talaga siyang ginawa. Kaya paano daw magiging makasalanan yung batang sanggol sa sinapupunan ng ina, wala pa namang ginawa. Pero wala tayong maikokontra doon because the Word of God says na lahat ng taong ipanganganak, dahil tayo'y galing kay Adan, lahat tayo'y makukonsider as a sinners. Amen? Pero, inilalarawan lang pala si Adan ni Kristo. Dahil wala rin tayong ginawa sa ating Panginoon. Pero dahil sa Panginoong Yesus, lahat tayo ay mayroong buhay. Isipin niyo mabuti. Meron ba tayong ginawang mabuti sa Panginoon? Kung bakit karapat-dapat tayong iligtas? Wala po. Lahat po tayo hindi karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Pero sa ginawa ng ating Panginoong Yesus, lahat tayo may buhay. Amen? Which is really, kung titignan po natin, doon pa lamang, ano na tayo? Meron na tayong tinatawag na bonus sa Panginoon. May katagumpayan na ibinigay sa atin. Wala tayong ginawa. Kaya nga tinawag na ang kaligtasan ay biyaya Bakit? Hindi yan galing sa ating gawa. Hindi yan galing sa ating actions. Galing yan mismo sa pag-ibig. Amen po ba? At biyaya ng ating Panginoong Yesus sa ating mga buhay. Kung dahil sa pagsuway ng isang tao, tayo po ay nagkasala at namatay, pero sa pamamagitan din ng isa, sabi doon, yun ay si Yesu Kristo, bawat sa po sa atin ay tinuring na matuwid sa harapan ng Panginoon. Amen? Wala tayong ginagawa. Amen? It's really good. Amen? Napakabuti ng Panginoon. Wala tayong ginagawa, pero ang Diyos gumagawa sa atin. Amen? That is really a good blessing and an abundant blessing for every one of us. 2 Corinthians chapter 2 verse 14. No, sabi doon, 2 Corinthians chapter 2 verse 14. Sabay-sabay, datapwat salamat sa Diyos na laging pinapagtatagumpay tayo kay Kristo at sa pamamagitan natin ay pinahayag ang samyo ng pagkakilala sa Kanya sa bawat dako. Nagiging matagumpay ba tayo dahil may ginawa tayo? Wala. Hindi po. Sabi ng salita ng Diyos, salamat sa Diyos. Sabi ni Apostol Pablo, kahit si Apostol Pablo maraming ginagawa, pero hindi dahil doon sa ginawa niya, kaya siya naging matagumpay. Sabi ni Apostol Pablo, datapwat salamat sa Diyos na laging pinagtatagumpay tayo. Sabi nga po natin, lagi. At pag sinabing lagi, may araw ba yan? Pag Monday lang, Tuesday, Wednesday. Amen? Hindi. Sabi doon, lagi. Ano yung lagi? Always. Tatanungin ko po kayo, lahat na matagumpay, magsabi ng amen. Amen. Hindi kayo pwede hindi magsabi ng amen ngayon kasi nakalagay na mismo sa salita ng Diyos, lagi tayong kasama sa pagtatagumpay. Amen? Lagi. Buti na lang ang Panginoon, hindi siya, ang tawag doon, hindi siya nagbabawi-bawi. Amen? So, meaning to say, amin po ba, this is His will. Kaya pala sinabi niya sa atin, naparito ako para bigyan kayo ng buhay, isang buhay na mas sagana. Amen? Isang buhay na kasiyasiya. Amen? Kasi kahit na wala tayong ginagawa, lagi kayong kasama. Kapag ikaw ay anak ng Diyos, lagi kang kasama sa parada ng tagumpay. Amen? Hallelujah. Tapos, sipin mo na lang mabuti, kasama ka sa parada, pero malungkot ang mukha mo.
So parang parang parada ng tagumpay, pero nakasimangot ka. Magtataka sila sa iyo, amen po ba? Bakit nandiyan ka sa pila? Parada yan ng tagumpay. Pero nakasimangot ka, malungkot ka. Amen po. Si Apostol Pablo, binibigyan tayo ng tinatawag na lakas ng loob at kagalakan sa ating mga puso. Kasi, di ba, kung titignan po natin, iba-iba ang karanasan ng mga mananampalataya. And through sabi ko nga sa inyo, sa mga problema at pagsubok natin nararanasan, ang iniisip kagad ng iba, buti pa siya. Amen. Buti pa siya. Amen. Buti ka pa nga. May mga ganyang pansalita Buti ka pa nga. Amen. Pag pinag-usapan mga anak, sabihin, buti ka pa nga, may anak kang masipag. Amen. Buti ka pa nga. Amen po ba? Pero alam niyo po, ngayon mag-iiba na po tayo. Mabuti ang Diyos sapagkat gumagawa siya sa atin. No? Hindi natin, wag natin ipalagay yung sarili natin na walang ginagawa ang Diyos. Kasi kung wala lang ginagawa ang Diyos sa buhay po natin, wala na tayo ngayon. Isipin mo lang mabuti, kahit sa isang sandali hindi gumawa ang Panginoon sa atin, do you think you can, amen po ba? Diba sabi sa Acts chapter 17, sa Kanya nagbumula ang buhay, hininga, at lahat ng bagay. Kaya kapag hindi gumawa ang Panginoon sa iyo, kahit isang sandali lang, hindi ka hihinga. Patay ka. Kaya buhay ka ngayon, may tagumpay ka. Sabi mo siguro, buhay nga ako, may problema naman ako. Amin po ba? Anong gusto mo? May problema o patay? Papiliin ka. Ano gusto mo? May problema o patay ka? Para sabihin mo, Pastor, wala akong pipiliin doon Pero kailangan mo mamili ng isa lang doon. Amen. Pero mas pipiliin ko na po doon yung may problema ako. At least kahit na may problema ako, buhay ako. Amen. Kasi kapag namatay po tayo, patay na po tayo ngayon, mas masarap pa rin mabuhay. Kahit na may problema. Bakit? Sapagkat may pag-asa naman tayo. May problema tayo, nandyan ang Panginoon. Hallelujah. Jesus Christ, sabi dun sa pangalawa, Jesus Christ is really our example, our model. Amen po ba? He is the true, sabi ko kanina sa inyo, He is the true Son of God. Siya yung tunay na anak ng Diyos, pero hindi nangamba, hindi natakot. Hindi nagkaroon ng kabalisahan. Hindi nagkaroon ng anumang pag-aalinlangan ng ating Panginoong Hesus. Why? Because He knows, amen po ba, ng isang anak ng Diyos, hindi pinababayaan. John 14 verse 30. Juan 14:30. Sabay-sabay, hindi na ako magsasalita pa ng marami sa inyo, sapagkat dumarating ang prinsipe ng sanlibutan, at siya'y walang anuman sa akin. Tingnan niyo po, ang ating Panginoong Hesus, nang pumarito siya sa lupa, hindi po siya tinantanan ni Satanas. Amen po ba? Pero anong sagot ng ating Panginoon? Walang anuman siya sa akin. It means, amen po ba? It's nothing to do with me. Hallelujah. No, na kahit na nariyan yung kaaway niya, kahit na nandyan ang kalaban niya, amen po ba? It's nothing to do with me. Wala siyang magagawa sa akin. Amen po ba? Tayo, problema lang, kinakatakutan natin. Pagsubok lang, pinakatakutan natin. Huwag nating katakutan. Amen. Katulad ng anak ng Diyos, katulad ni Kristo as our model. Amen po ba? Sasabihin natin sa mga yon, wala siyang anuman sa akin. Amen. Nakita mo yung malaking problema, wala kang anuman sa akin. Hallelujah. Amen. Kahit na sobrang laki pa ng pagsubok na mararanasan natin, sabihin natin, wala kang anuman sa akin. Hallelujah. Kasi anak ka ng Diyos. Amen po ba? Ulitin po natin sabihin, anak ako ng Diyos. Kapag anak ka ng Diyos, hindi lang label yan. Yan ay katotohanan, anak ka ng Diyos. You are being born again. Isinilang ka galing sa Diyos. 1 John chapter 2 verse 6. 1 John chapter 2 verse 6. Sabay-sabay, ang nagsasabing siya'y nananahan sa Kanya, ay nararapat din namang lumakad na gaya ng inilakad niya. Yan. Sabi ng ating Panginoong Hesus, sabi ni Juan sa atin, kung tayo nagsasabing tayo na kay Kristo, lumakad din tayong katulad ni Kristo.
Ibig sabihin lamang po niya kung anong naranasan niya ng ating Panginoong Hesus, kailangan nararanasan din ng bawat isa po sa atin. Amen? Wag nating hayaan na hindi natin maranasan yung naranasan ng ating Panginoon. Actually, if Jesus Christ healed, you can also heal. Di ba? Anong sabi niya doon sa John chapter 12? Magagawa mo ang lahat ng bagay, higit pa sa aking ginawa. No? May higitan daw natin yung ginawa ng ating Panginoon. It doesn't mean, hindi po ibig sabihin no, mas makapangyarihan tayo sa Panginoon. Ibig sabihin lamang nun, because He only ministered for 3 years. Amen po ba? Sa loob ng 3 taon, ang tanging focus lang ng Panginoon ay mamatay sa krus upang tayo magkaroon ng kaligtasan. But for us, hindi naman natin kailangang mamatay sa krus. Amen po ba? Wala tayong sentensya na kailangan tayong mamatay sa krus. Sapat na po yung pananampalataya natin. And through our baptism, we are crucified already in Christ. Amen? Ang hangarin na lang po natin ngayon, mga minamahal ko, ay iparada natin yung tagumpay na ginawa ni Kristo. Kaya kung babalik at babalik tayo sa pagiging talunan, amen po ba, binabaliwala natin yung pangako ng Panginoon. Binabaliwala natin yung ginawa ng ating Panginoong Hesus. Simula ngayon, let us have an overcoming life. Amen? Yun yung itinuturo ng Panginoong Hesus. Yun yung tinuturo ng salita ng Diyos sa buhay ng basa sa atin. 1 John chapter 4, verse 17. Unang 1, kabanatang 4, talatang 17, sabay-sabay. Dito'y naging sakdal ang pag-ibig sa atin upang tayo magkaroon ng pagkakatiwala sa araw ng paghukom. Sapagkat kung ano siya, ay gayon din naman tayo sa sanlibutan ito. Maliwanag, di ba? Kung paano namuhay si Kristo, kung paano ang kanyang kalalagayan sa mundo, sa sanlibutan, yun din ang kalalagayan po natin. He overcome, we will also overcome. Amen. May tao po ba? Kung ano daw yung naging karanasan ni Kristo, yun daw ang din ang ating magiging karanasan. Amen po ba? Hallelujah. So wala tayong dapat ikatakot. Sapagkat, amen po ba, napagtagumpayan na ni Kristo. Amen. Sabi niya, kung paano napagtagumpayan ko ang sanlibutan, magiging matagumpay din kayo sa sanlibutan. We walk, sabi sa pangatlo, we walk in victory through our faith. Lalakad lamang tayo sa ating katagumpayan sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Amen. Kung may pananampalataya ka, may katiyakan ka na meron kang katagumpayan. Amen. Sabi sa 1 John chapter 5 verse 4, balikan natin, sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. At ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanlibutan. Sa makatuwid ay ang ating pananampalataya. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. So para po tayo maging matagumpay, sabi dito, una, we must be well satisfied that this world is vehement for us. No? Para maging lubos yung katagumpayan natin, isipin na lang natin, mga minamahal ko, na ang sanlibutang ito na ginagalawan natin ay walang anuman sa atin. Walang kinalaman sa atin. It means this is not our true world. Amen po ba? Yan ay nakalagay, mga minamahal ko, doon sa 1 John chapter 2 verse 16. Bakit? Sapagkat sa sanlibutan, naroon ang nasa ng laman. Amen po ba? Nasa sa paningin o pag nasa the lust of the eyes at yung tinatawag na kapalaluan sa buhay. Amen po ba? Yan ang nasa sanlibutan. So lahat ng bagay na yan, wala yang kinalaman sa atin. Amen. Yung mga bagay na yan ang sumisira sa ating pananampalataya, sumisira doon sa paglilingkod ng bawat sa atin. Kaya ang sanlibutan, hindi sa atin at hindi tayo para sa sanlibutan. Amen? Kung gusto natin maging matagumpay, number 2, you must see that it must a great part of our Savior's work. Amen po ba? Na kailangan maging bahagi tayo doon sa gawain ni Kristo. Amen. Kung ano yung gawain ng ating Panginoon, kailangan makita natin, I have a great part of this one. Amen. Ano ba ginawa ng ating Panginoon? Just to, amen po ba? Obey and obey the word of the Father. Kung ano yung inuutos ng Ama sa Kanya, yun ang ginagawa niya. Amen po. Kailangan may bahagi tayo dun sa gawain ng ating Panginoon. Siya yung ating tagapagligtas. Kung ano yung ginawa ng tagapagligtas natin, amen po ba? Yun din ang gawin natin.
Di ba? Sabi nga niya doon sa Galatians chapter 1 verse 4, ibinigay niya ang kanyang sarili para sa lahat ng ating kasalanan at tayo iniligtas niya at pinapagtagumpay sa masamang sanlibutan. Amen? So, yun yung, kung yun ang gawain ni Kristo, kailangan maging bahagi din tayo ng gawain na iyon. Amen. Pangatlo, sabi dito, kailangan makita natin na sa ating mga buhay, amen po, sabi niya doon, kailangan makita natin yung ating mga buhay na tunay na inire-renounce yung katagumpayan. Amen. Simula ngayon, wag nating isipin na mabuti pa siya, mabuti pa yon. Amen. Lagi mo sabihin ngayon, mas mabuti ang kalagayan ko dahil ako'y na kay Kristo. Amen. Huwag mong kainggitan yung iba. Sapagkat kung ano nararamdaman ng ibang mananampalataya, mararamdaman mo rin. Amen? Nararamdaman po ba natin? Kung hindi mo mararamdaman yan, delikado. Amen po ba? Be of good cheer, sabi doon. Sabi niya doon, because I have overcome the world. Yan ang sinabi ng ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Magalak kayo sapagkat napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. So, Jesus Christ influenced us. Sa gabing ito, iniumpluwensyahan tayo ng ating Panginoong Hesus. As a Son of God, bilang anak ng Diyos, siya ay naging matagumpay. Namuhay siya sa lupa, may kapagsubukan, merong pag-uusig, may kamatayan na naranasan, pero hindi natin nakita sa ating Panginoong Hesus na hindi siya matagumpay. Diba? At sa huling araw niya dito sa lupa, amen po ba? Nung siya ipinako sa krus, anong huling sinabi ng ating Panginoon? It is finished. Yeah? Sabi ng Panginoon, it is finished. Ibig sabihin, makita natin na maging sa kamatayan ng ating Panginoong Hesus, naganap niya ang lahat. Natapos niya ang lahat. Nawa, ganyan din ang mangyari sa atin. Whatever things happen, amen po ba? Tandaan natin, ginawa na ito ng Panginoong Hesus. At yung ginawa ng Panginoong Hesus, pwedeng mangyari sa buhay ng basa sa atin. Sabi nga po natin, oh my soul overcome, oh my soul, overcome, oh my soul, overcome, and oh my soul, overcome. Sa gabing ito, tayo po ay patuloy na manalangin na i-manifest natin yung overcoming life sa atin sapagkat yan ang ipinangako at yan ang tunay na mararanasan ng lahat ng mga ipinanganak ng Diyos. Lahat ng mga anak ng Diyos ay may katagumpayan sapagkat ang Diyos mismo, ang Panginoon mismo, ang gagawa sa atin. Oh my soul, overcome 3 times at tayo po ay manalangin. Oh my soul, overcome. Oh my soul, overcome. And oh my soul, overcome. Ama naming Diyos, kaya mong may manifest namin, Panginoong Diyos, ang katagumpayan na ipinagkakaloob mo sa amin, ang katagumpayan na inilaan mo sa amin, ang katagumpayan, Panginoong Diyos, na tunay na ipinagkaloob mo na sa amin, Panginoong Diyos. Huwag mo na hayaan, Panginoong God, na malimutan namin na kami mga anak ng Diyos at bilang mga anak ng Diyos, may katiyakan ng katagumpayan, hindi dahil sa aming lakas, hindi dahil sa aming ginagawa, kundi dahil sa Ikaw ang gumagawa sa amin at lagi kaming kasama sa parada ng tagumpay sapagkat Ikaw mismo ang gumagawa nito para sa amin. Huwag mo hayaang bitawan, huwag mo hayaan na mabitawan namin ang katagumpayan, Panginoong Diyos, na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoong God, that we will have that living life, O God, at trust to you, Panginoong God, daily, Panginoong God. Hayaan mo, Ama, na yan ang maranasan namin, Panginoong Diyos. Ikaw ang mga maghari at gumawa sa buhay ng basa po sa amin, na kami maging matagumpay, Panginoong Diyos, sa kabila ng aming mga nararanasan sa aming mga buhay. Tunay na Ikaw lamang ang magbibigay sa amin ng katibayan, katatagan na kinakailangan namin sa bawat araw. At Ikaw lamang, O Diyos, ang lubos sa mag-ahari sa amin, kikilos at patuloy kang mangunguna sa buhay ng bawat sa amin. At hindi mo mababayaan, Panginoong God, na agawin o nakawin ng kaaway, Panginoong Diyos, ang katagumpayan ito, Panginoong Diyos. And lead us, O Lord God, by the truth. Lead us, O Lord God, by your word, Panginoong Diyos, sa pagkadiyan ang tunay na ipinangako mo sa amin. At kung ano ang naging buhay mo, yun din ang magiging buhay ng basa po sa amin, Panginoong God. Kaya naman patuloy namin dalangin, gumawa ka, kumilos ka sa buhay ng iyong mga anak, Panginoong God, not only to those people who are inside the church, but also to our church members
Panginoon God, na hindi nakadalo sa gawain, Panginoon God. Kaya mong mapatunayan nila at makita nila ang kadakilaan ng iyong pag-ibig. Ang makita nila, Panginoong Diyos, ang kadakilaan ng iyong mga pangako sa kanila at magagawa mo, Panginoong Diyos, na papagtagumpayin ng lahat mula bata hanggang sa pinakamatanda. Let that victory, Father God, be manifest sa buhay ng mga sa amin. Salamat po. Salamat, Panginoon, sa iyong katapatan. Salamat po, Panginoong Diyos, sa iyong pangako. Salamat po sa salita mo, Panginoong God, na nilinaw mo sa amin na anuman ang nangyayari sa aming kapaligiran, kami ay matagumpay. Kaya naman hayaan mong i-manifest namin ang overcoming life sapagkat alam po namin, O Diyos, na ito yung inilagay mo sa puso namin. At bilang mga anak ng Diyos, hindi mo hayaang maging talunan kami sapagkat ikaw mismo ay naging matagumpay. And we will finish everything, Panginoong Diyos, sapagkat ikaw ang kasama namin, Panginoon. Salamat po, Ama, sa pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. All together, Lord's Prayer. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kami iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo po kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. God bless you all po. See you on Lord's Day. Okay.